Asher, ano ang naging basihan ni Senator Escudero para idiin si Romualdez sa mga anomalya? Victor, tanong ni Senador Francis Cheese Escudero, kapani-paniwala ba niya na walang kausap na congressman ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, gayong ang mga kongresista ang may hawak ng kani-kanilang mga distrito? Tinutukoy nito ng senador ang mga inihayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga district engineers na sina Henry Alcantara at si Bryce Hernandez na puro senador anya ang mga pinangalanan na klarong-klaro na isang script. Ayon kay Senador Escudero, bistado na ang script ni late 1st District Representative Martin Romualdez na pag-away-awayin at pagwatak-watakin ang nasa gobyerno pati ang publiko upang iligtas ang kanyang sarili. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan, pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan, pero ultimo notaryo natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Binigyan din ni Senador Cheese ang pahayag ni Master Sergeant Orly Gutesa, ang tumayong testigo sa Senate Blue Ribbon Committee na isinangkot ang pangalan ni Romualdez. Hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. Samantala, bukod sa flood control project scandal, pinuna ni Escudero ang tila nagkataong pagdiin sa mga nakaupong senador na bumoto kontra sa depektibong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Sinagot naman ni Congressman Romualdez ang pahayag ni Senador Escudero. Ayon sa kongresista, hindi pagsisiwalat ang ginawa ng senador kundi isang DDS script na ang ibig sabihin sa karaniwang termino ay die-hard Duterte supporters. Ito anya ay naulit lang na mga akusasyon na matagal nang nakikita sa mga troll page at social media posts na walang bago at wala ring katotohanan. Sa halip na sagutin ang mga seryosong tanong, pinili umano ni Escudero na lumihis at hindi itinanggi ang mga aligasyon sa kanya. Imbis na magpaliwanag ay nanisi siya at hindi ipinaliwanag ang papel nito sa flood control kickbacks.
Victor, kumpiyansa naman si Senador Cheese Escudero na maipagtatanggol nito ang sarili sa mga ibinabato sa kanya. Ngunit umaapila ito sa kapwa niya senador na ipagtanggol ang institusyon. Kanina ay nakapanayam din natin si Senador JV Ejercito at sinabi nito na bakit puro senador ang pinagpipiestahan gayong ang nagsimula ng modus na ito, anya, ay sina ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at mga kasama niya. Huwag anyang mawala ang focus kung sino ang tunay na salarin. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.